Eto mga kababayan, matapos nga po ang muling paglantad ni Orly Guteza, kasabay ang kanyang pagbaliktad sa nauna niyang salaysay, ay muling nagpaunlak sa media itong si Guteza. At ayon sa kanya mga kababayan, hindi na umano siya kinokontak ng opisina ni na Senator Rodante Marcoleta at former Congressman Mike Defensor, kaya doon daw niya natansya na ginamit lang umano siya ni na Senator Marcoleta at Defensor. Samantala habang nagpanotaryo itong si Guteza para sa kanyang bagong salaysay, ay ito ang kanyang sinabi mga kababayan. Ginawa ko ang sinumpang salaysay na ito nang walang anumang pag-aalinlangan at ng buong pusang loob bilang patunay sa lahat ng ito. Aking nilagdaan ang kasulatang ito ngayong ika-13 ng Agosto 2026 sa harap ni Attorney Melvin Calimag sa lungsod ng Pasig, Metro Manila. Okay, sige. Oo, hindi mo nabibigay yung hard copy doon sa korte. Hindi ikaw pa lang sa'yo mabubulok yung mga... Oo, yung dokumento. Yung i-copy na lang sa korte. Ayan, sige, bato mo. Isa lang yung baligtad. Malaki pa rin mga... Ay, malaki. Malaki. Check mo nga bro, baka kami nakalitaan tayo. Bakit to? Sir, hindi kayo lawyer ni Guteza, hindi po ako yung lawyer. Ako lang po yung nag-notarize ng document niya sa Notary Public. Pero paano naman ang pag-uusap ng mag-asawang Guteza mga kababayan kung saan recorded ito? Ulitin mo daw yung sinabi mo kanina na yung binibidyoan ka para may record. May record kami, i-record namin. Yung tungkol dun sa affidavit na sino ba may gawa ng ikaw o sila? Sila. Ina-record na wala? Ano sabi-sabihin? O sabihin mo ko lang ano nangyari doon para may record namin. Binigyan ako ng nakaraan na araw. Tapos binasa ko yung statement na may mga sinigit sila na hindi naman totoo. Na hindi na si Maclean na pati si Defensor. Na sinabi nila doon sa statement na pinanakuan ako ng pira, babayaran ako. At sinabi pa doon na hindi kasi wala akong alam doon sa delivery doon sa bahay ni Romantes. Hindi lang nakalagay doon na ayaw ko dapat normal. At hindi naman ako gumawa ng statement dahil sila naman. Yun lang ang pinirmahan mo. Yun lang. Yun lang yung nasigit doon sa ano ko. Saan ba yan? Sa pinakahuli? Hindi na sana yung mga Gitna? dahil sa kapit yung nakita ko doon. Tapos may kupang 24 number. Ba't ang haba naman? Sila po ba eh? Pero yung affidavit mo nung una, andun pa yon. Wala yun, ibang Bago na yung Ay, ginawa. may ginawang panibagong affidavit para basahin mo. So, pinangako naman sa'yo nung una, nung pinirmahan mo, hindi na ilalabas yun. sabi nila hindi lalabas. Bakit ka pa nila binabasa? Anong sense nun? Hindi ko alam kung idadalhin daw sa korte para mawala na yung kaso ko. Yun yung sabi eh. Nung ayaw mong basahin, anong ginagawa nila sa'yo? Pinipilit ako basahin ko eh. Pero wala ko ba Anong kapalit ng pag hindi mo binasa? para daw manahimik na kayo, wala namang gugulo
gulo dyan sa inyo. Wala naman ang gulo sa amin ah. Kaya nga, Sa totoo lang, Han, wala nang gugulo sa amin. Sila lang ang gugulo sa amin. Sila ang gumagawa ng ng paraan para manggulo. Sila nananakot sa amin eh. kaya sabi ko sa'yo nung nakaraan, gusto ko naman gulo na yung utak ko eh. Hindi na ako makatulog-tulog. Mag-ano ka muna, bago ka matulog, minom ka muna ng maligang na tubig. Para ma-relax yung muscle mo. Anak, Pag sinabihan ka na palabasin ka dyan, mag-text ka sa akin ha. Ano mo agad sa akin, text mo agad sa akin. akong sa bagay, pabantayin mo lang sila doon, pumahiling ng 14, pabantayin mo na lang sila sa sige. Babantay talaga sila doon. May isa sa loob, may isa sa labas. Tatlo yan, tatlo daw. Kasi pag pinalabas ka, may contact na kami doon sa loob. Doon ka na lang muna sa loob. Hindi ka na lalabas doon. Hindi ko alam mo, paano nila sa akin. Ayan po mga kababayan, isa umano itong matinding patunay na talagang ginipit nila ng todo itong si Gutesa para lang baguhin ang nauna niyang affidavit at tuluyang bumaliktad. Para sa inyong mga opinyon, pakikomento lang po sa ibaba. Maraming salamat mga kababayan.